Hey yo, magandang hapon. Sa background ko rin si Yoli. Alright, so testing muna tayo. So this is episode 1. So andito ako sa kwarto namin. May mga sampay pa sa likod. Alright, so makikinig tayo ng Pinoy Creepypasta ni Neb Quiero. Ito ay posted 3 days ago. Ang title ng pakikinggan natin ay Nasira Kami. Padala ni Mabel. So, let's go. Let's hear it. Ito pong binahagi kong kwento ay naranasan ko nang minsang tumira kami ng family ko sa Manila. Mabel na lang po ang ipangalan nyo sa akin. Hindi ko yan tunay na pangalan, Sir Neb. Gusto ko lang itago ang tunay na identity ko. Medyo kinahihiya ko kasi yung nangyari. Ibinenta namin noon yung lupa at ari-arian namin para makipagsapalaran sa Maynila. Naniniwala kasi yung nanay ko na magiging maayos daw ang buhay namin kapag nasa Maynila na kami. Marami daw kasing opportunity sa Maynila. At kung doon daw kami maninirahan, malaki ang posibilidad na magbago ang buhay namin. Sinabi rin noon ni nanay na kung nasa Maynila kami, ay marami akong kolehiyong mapagpipilian kung sakaling gusto kong mag-aral. Yun din ang dahilan, Sir Neb, kaya ako sumang-ayon sa nanay ko. Gustong gusto ko kasi talaga na makapag-aral ng college noon. Dahil sa kagustuhang yon ni nanay, ay dumalas ang pag-aaway nila ni tatay. Ayaw kasi niya na ibenta ang lupa dahil pamana pa raw yun ni lolo. Ginive up lang ni tatay ang lupa nang bantaan siya ni nanay. Nalalayas kami at iiwan siyang mag-isa. Nawalan siguro siya ng ganang lumaban dahil ayaw niyang mawalay sa amin ng nanay ko. Nag-iisang anak lang kasi ako, kaya mahal na mahal ako ng nanay at tatay ko. Nang maibenta ang lupa at ilang ari-arian, ay nagpunta agad kami sa Maynila. Nakahanap kami ng bahay na mauupahan, pero hindi kagandahan. Nasa squatters area. Dalawa yung kwarto kaya natuwa ako. Pangarap ko kasi talaga na makatulog na hindi kasama sila nanay at tatay. Construction worker ang naging trabaho ni tatay at labandera naman si nanay. Kaka-college ko lang nun at 17 years old na. Isang gabi ay nagsimula akong managinip ng nakakatakot. May babaeng umiiyak sa CR ng bahay. Nasa kasing edad ko yung babae. Nakaupo siya sa toilet bowl. Nakahawak sa ari. Ilang saglit pa ay tumayo yung dalaga. Tinanggal yung pagkakahawak ng kamay sa ari. Minsan talaga pag lumipat ka ng ibang bahay, tapos hindi mo alam kung ano history ng bahay na nilipatan mo. Minsan talaga may ma-experience ka na ganyan eh. So, marami ako nakakwentuhan noon, ganyan din yung nangyari. So, para silang may kasama sa bahay na di mo maintindihan. Kaya yun. Pagkatapos ay umagos ang napakaraming dugo mula sa ari niya pababa Balik natin ng konti. ng bahay. Nasa kasing edad ko yung babae. Nakaupo siya sa toilet bowl. Nakahawak sa ari. Ilang saglit pa ay tumayo yung dalaga. Tinanggal yung pagkakahawak ng kamay sa ari. Pagkatapos ay umagos ang napakaraming dugo mula sa ari niya pababa sa kanyang hita. Iiyak ulit yung babae at sisigaw matapos makita yung dugo. Pagkatapos nun ay magigising akong pawis na pawis. Panaginip yun na hindi ko kinwento kay nanay at tatay. Sa mga sumunod na gabi ay iba-ibang panaginip na naman ang nararanasan ko. Sa isang panaginip ay puwersahan akong pinapatungan ng isang lalaki na hindi ko kilala. Minsan naman ay ako yung nasa katawan ng dalagang umiiyak sa CR. Tangina, no? Lumipat ka lang ng bahay tapos wala lang. Tapos ganun pa yung experience mo. Weirdo. Sige, go. Pakinggan natin ulit. Sir Neb, ito na yung mga panahon na nagsisimula kong mahuli na kakaiba ang mga tingin sa akin ng tatay ko.
Neb, ito na yung mga panahon na nagsisimula kong mahuli na kakaiba ang mga tingin sa akin ng tatay ko. Sa huling panaginip ko sa bahay na tinirhan namin, ay muli kong nakita yung dalaga. Nakahiga yung hubad na katawan niya sa maduming kutsyon na may tatak na Hello Kitty. Nakabalot ng mantsadong kumot yung ibabang bahagi ng katawan niya. Umiiyak siya habang napapaligiran ng tatlong lalaking nakahubad. Puwersahan siyang hinihila ng tatlong lalaki na parabang gusto ng mga itong hatiin yung katawan niya. Kadiliman lang ang nakita ko pagtapos nun. Maya-maya ay mga tinig ang maririnig ko. Naka-jackpot tayo pare. Ang bata pa nito. Magkano bang binayad mo kay paring Naldo? Bago matapos ang panaginip ay makikita ko ulit yung dalaga. Nasa CR pero hindi na dugo sa kanyang singit ang tinatakpan ng mga kamay. Umiiyak pa rin siya ng paulit-ulit habang nagmumura. Hindi rin ako tumagal sa bahay na yon, Sir Neb. Lumayas ako sa amin. Salamat sa mga pangitain sa panaginip ko. Hindi ko lang po pala isang beses nakitang malagkit ang pagkakatingin sa akin ng tatay ko. May mga madaling araw na pinapasok niya ako sa kwarto at pinagbabantaang papatayin niya ako. Kami ng nanay ko. May isang beses pa nga na niyaya niya akong sabay kaming maligo. Nakakadiri talaga. Parang hindi na yon ang tatay na nakilala ko. Binago siya ng kalupitan ng buhay sa Maynila. Hindi naman niya nagagawa ang panggagahasa dahil natutunan kong mabisang panlaban ang magtabi ng kutsilyo malapit sa higaan. Tinatakot ko siyang uunahang papatayin kung sakali man. Bago umalis doon sa bahay ay nalaman kong kaya pala nagbago si tatay ay dahil na-addict siya sa shabu. At ang mas kahindik-hindik ko pang nalaman ay ang history ng bahay namin. Dati daw ay may dalagang binenta ng tatay-tatayan. Binenta siya sa mga lalaking kabarkada nito at pare-pareho silang adik sa ipinagbabawal na gamot. Literal na naging impyerno ang bahay na yon para doon sa babae. Kung nasaan na raw yung dalagang yon ay walang nakakaalam. Ilang taon lang ang lumipas pagkatapos kong lisanin yung bahay na yon, Sir Neb, ay binawian ng buhay ang tatay ko. Sumunod din ang nanay ko, makalipas lang ang ilang taon. Ngayon, Sir Neb, kapag naaalala ko yung mga nangyari, ay nalulungkot talaga ako. Siguro kung hindi na lang kami umalis kagaya ng gusto ni tatay, ay buo pa rin ang pamilya namin hanggang ngayon. Okay. So, yeah. So, yun yung pagtatapos ng what do you call this? Ng nasira kami. So, moral lesson dun sa pinanood natin is first, dapat alam mo history ng bahay na lilipatan mo. Second is umiwas ka sa mga masasamang bisyo. 'Pag pinasok mo talaga ang drugs, paglalasing, at kung ano pa mga masasamang bisyo, sugal, later on wala talaga magandang maidudulot sa'yo. Kaya sa mga kaibigan natin diyan, iwasan ng drugs, iwasan ng marijuana. Sa mga kabataan, focus lang kayo sa mga gagawin niyo sa buhay at i-achieve niyo yung mga goal. So, sa horror story na 'to medyo, nakita natin kung ano naging istorya. So, sa lahat, thank you so much sa panonood. This is my first video. Hopefully pinag-aaralan natin mag-review ng kung ano-ano. So, once again, this is Dave G. Salamat sa panonood. Peace out. Thank you. Salamat.